Magandang araw mga kapatid. So ngayon naman po ipapakita ko sa inyo yung pagpe-pressure test sa cooling system. So ibig sabihin, check natin itong cap at saka yung expansion tank at saka yung mga hose baka may leak. So ngayon yung expansion tank kinabitan natin ng ito pang pressure test. Mamaya na yung cap. Mamaya natin silipin yan. Yung linya muna sa mga hose yan. So dito tayo muna. Sa bobombahin natin yan. Yung pang pressure test to 20 PSI kasi 145 kilopascal. So 21 PSI or 20 PSI. Pag na-reach na yon, check natin yung mga linya niya ng cooling system, yung mga hose. Okay, so ngayon nasa 20 kilopascal. I mean 20 PSI na yung ating gauge. So sisilipin natin ngayon yung mga linya ng coolant sa cooling system niya. Baka dyan mamaya nagkakalik, baka may biyak yung hose, baka may problema sa dugtungan, sa mga clamp. Ayan, baka doon nagkakaroon ng leak. So far, wala ko nakikita. Silipin natin sa ibang portion. Sa pagsisilip, mga kapatid, gamitan nyo lang ng magandang klaseng flashlight kasi medyo mahirap din kapag sobrang dilim. Kailangan, syempre, maliwanag. Sa flashlight, yan, sisilipin nyo siya kung may makikita kayong leak. So far, wala ko nakikita ng leak kaya sisilipin natin yung cap naman. Nasilip na natin sa ilalim, dito naman tayo sa ibabaw. Baka mamaya nandito yung leak. Pero syempre kapag sa ibabaw, visual, yung visibility kita mo kaagad eh. Pero syempre double check pa rin natin. Wala naman siyang leak, maybe nasa cap. Kaya ang susunod natin silipin, yung cap naman. Yung pressure test natin yung cap. Dito naman sa cap, pag magpe-pressure test kayo mga kapatid, make sure na checkin nyo muna kung ilan yung limit niya. So dito nakalagay nga ay 145 kilopascal. So ibig sabihin, meron tayong 21. So pasingawin muna natin to. Ayan. Hindi natin basta tatanggalin niya, kailangan pinasisingaw. So 145 kilopascal is 21 PSI. So ngayon, kakabit natin to sa pressure test. And then ito naman natin ang tetest. Ito naman ng ating tetestingin, yung kanyang expansion tank cap kung may leak dyan. Ito, nakakabit na po sa pressure test. Bombahin natin yan hanggang sa 20 o 21 PSI. Ayan. Alright. So ito, na bomba ko na siya hanggang 20. Problema, bumababa siya. Pag na-reach niya yung 20 PSI, bumababa siya sa almost 18. Ayan. Kung makikita niya, bumababa pa siya. Oh. So, sa madaling salita, may leak sa ating expansion tank cap. So, bombahin ko ulit para makita ninyo. Hirap lang. Ayan. Bumababa pa siya. Pag binomba mo siya, ayan o. Binomba mo siya hanggang 20, bumababa agad siya. So, meaning, meron tayong nakukuwang leak dito sa expansion tank cap. Kaya papalitan natin to ng bago. Kaya importante mga kapatid, kayo ay pag kayo may sasakyan, ugaliin din mag-check ng coolant level o kahit anong fluid sa inyong engine bay. So ito kagaya nito may leak sa cap, kaya nababawasan yung kanyang coolant. Ayan, so mas maganda nga mag-pressure test kayo para sigurado. Okay? So ngayon papalitan natin to ng bagong expansion tank cap. Meron na tayong pyesa. Pero syempre hindi naman to natin basta ikakabit na lang. Kailangan i-pressure test din natin yung bagong pyesa. Baka sabihin niyo mamaya niloloko ko kayo eh, di ba? I-pressure test din natin yung bagong ating expansion tank cap. Kakabit natin yan ngayon dito sa ating pang-test. Ayan, so nakakabit na. Babombahin natin yan para makita ninyo ang diferensya. Diba? Yung kanina pag reach ng 20 bumabagsak, so tetestingin natin ito. Ayusin lang natin yung cellphone. Ayan. Ayan, try natin i-pump itong ating pang-pressure test. So at least kahit mga 20 siguro pwede na yon 20 PSI. Hindi naman kailangan na i-reach mo pa ng 25 o 21 nga lang eh. Kasi syempre hindi naman digital yung ating pang-pressure test. So ayan, 20 PSI. Supposedly dapat hindi bababa yan. Ayan, isa pa. Konting bumaba. Ayan. So 20 PSI. Ayan, hindi siya bumababa. Hindi katulad kanina, bumabagsak yung ating lumang expansion tank cap. Pero para mas maganda, subukan ko ulit yung ating luma. Ikabit natin ulit yung luma. Tanggalin natin itong bago. Palitan natin ng luma. I-swap natin. Alright guys, ito yung luma. Pump natin. Make sure na
Ma-reach natin yung 20. So makikita nyo bumabagsak siya. Pasensya na, hindi ko mapakita ng buo. Ayan, hindi nyo makita yung cup. Pero nakakabit yung luma dyan. So makapapansin niyo bumabagsak yung kanyang pressure. Kasi nga ito yung may problema na expansion tank cap. Ito rin ang dahilan kung bakit nababawasan yung coolant level sa ating expansion tank. So make sure na na-check nyo muna yung basic bago kayo pumunta sa malaking trabaho. Okay? Malinaw yun? Salamat po at don't forget to follow my Facebook page and YouTube channel. Don't forget po to subscribe at my YouTube channel mga kapatid. Thank you very much po and God bless po.